Ayon sa ilang mga ulat, pinag-uusapan umano ng Iran at Oman ang posibilidad ng isang bagong sistema sa Strait of Hormuz. Isang sistema upang humingi ng kabayaran sa mga barkong gustong dumaan dito. Siyempre, mariing kinontra ito ng Amerika na kasalukuyang may mga puwersang pandagat sa rehiyon upang bantayan at limitahan ang kilos ng mga barko sa Iran. Pero ito ang nakakagulat. Kahit may mga barkong pandigma at military escorts ang Amerika, marami pa ring oil tankers ang umiiwas dumaan sa Strait of Hormuz. At ang ilan sa mga nangangahas dumaan, mas pinipili pa ring magbayad na lang sa Iran. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mas pinipili ng ilang oil companies na magbayad na lang sa Iran kaysa sa umasa at magtiwala sa proteksyon ng Amerika. Para mas maintindihan natin ang buong kwento, titignan natin ito gamit ang kasaysayan, heograpiya, geopolitics, economics at international law. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ang pangalang Hormuz sa Strait of Hormuz ay pinaniniwalaang nagmula sa Kingdom of Hormuz, isang kahariang may impluwensya noon sa magkabilang bahagi ng nasabing daang dagat. Noong 1507, nakarating dito ang Portuguese conquistador na si Afonso de Albuquerque at pagdating ng 1515 ay napasailalim sa Portugal ang kaharian ng Hormuz. Pero hindi ito nagtagal. Noong 1622, sa tulong ng mga Ingles, pinatalsik ni Shah Abbas I ng Persia ang mga Portuges at napasailalim sa Persia ang rehiyon. Pagdating ng 17th century, pansamantala itong napasailalim sa impluwensya ng Imam of Oman pero kalaunay muling nagbalik sa Persia. Sa pagdaan ng panahon, ang Persia ay naging Iran at ang dating sentro ng Kingdom of Hormuz ay naging bahagi ng modernong Hormozgan province ng Iran. Pero bakit nga ba napakahalaga ng maliit na bahaging ito ng dagat? Para maintindihan natin yon, kailangan muna nating maintindihan kung gaano kahalaga ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daang dagat sa pagitan ng Iran at Oman na nagdurugtong sa Persian Gulf at Gulf of Oman papuntang Indian Ocean. Kahit makitid lamang ito, isa ito sa mga pinakamahalagang shipping routes sa buong mundo. Dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil at liquefied natural gas o LNG exports mula sa Middle East. Kabilang dito ang langis mula sa Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Iraq, Qatar at iba pang mga bansa sa Persian Gulf. Ibig sabihin, ano bang mangyari sa Strait of Hormuz ay maaaring makaapekto sa presyo ng langis sa buong mundo, kasama na dito sa Pilipinas. Pagdating ng 1959, pinalawak ng Iran ang sakop ng kanilang teritoryong dagat o territorial waters hanggang 12 nautical miles mula sa kanilang pampang. Pagdating naman ng 1972, ginawa rin ito ng Oman at dahil makitid lang ang Strait of Hormuz, halos nagtagpo ang territorial waters ng dalawang bansa. Sa madaling salita, ang malaking bahagi ng Strait of Hormuz ay napaloob sa territorial waters ng Iran at Oman. Noong 1982, nabuo ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, isang pandaigdigang kasunduan ukol sa karagatan at sa territorial waters ng mga bansa. Ayon sa UNCLOS, kahit nasa territorial waters pa ng isang bansa ang isang international strait tulad ng Strait of Hormuz, wala pa ring karapatan ng kahit sinong bansa na pigilan ang pagdaan ng mga barko dito. Pinagbabawalan din ng UNCLOS ang pagkolekta ng toll fee o bayad para sa mga pagdaan ng barko dito. Siya nga pala, kung hindi ninyo alam, ginagamit din ng Pilipinas ang UNCLOS bilang legal na basihan sa pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Pero sa totoong mundo, hindi laging nasusunod ang international law. Halimbawa, patuloy pa ring inaangkin ng China ang malaking bahagi ng West Philippine Sea kahit taliwas ito sa naging ruling ng International Tribunal. Hindi rin lahat ng bansa ay formal na miyembro ng UNCLOS tulad ng Amerika at ng Iran. Pero kahit hindi miyembro ang Amerika sa UNCLOS, sinusuportahan pa rin nito ang karamihan sa mga prinsipyo nito, lalo na pagdating sa freedom of navigation o malayang paglalayag. Samantala, ayon naman sa Iran, dahil hindi sila miyembro ng UNCLOS, hindi sila obligadong sundin ang mga alituntunin nito. Dito nagsisimula ang isa sa mga pinakamahalagang tanong sa modern geopolitics. Sino ba talaga ang may karapatang humawak sa Strait of Hormuz? Kung susundin ang UNCLOS,
Walang karapatan ng kahit sinong bansa, kahit pa ang Iran, na singilin ang mga barkong nais dumaan sa Strait of Hormuz. Pero hindi sang-ayon dito ang Iran. Ayon sa kanila, dahil bahagi ng kanilang teritoryong dagat ang Strait of Hormuz, may karapatan silang magpataw ng kahit anong regulasyon sa loob nito. Pero kung ganun pala, bakit hindi na lang dumaan sa bahagi ng Oman ang mga barko? Ang Oman ay miyembro ng UNCLOS. At ang totoo ay sa territorial waters naman talaga ng Oman dumadaan ang karamihan ng mga oil tankers. Pero hindi yun ganun kasimple. Una, napakalaki ng mga oil tanker o mga barko nagdadala ng langis. At kapag puno na sila ng langis, sobrang bigat nila. Ibig sabihin, kailangan nilang dumaan sa malalim na bahagi ng dagat. Kapag dumaan kasi sila sa mababaw na parte ng dagat, maaring sumayad ang ilalim ng barko sa tinatawag na seabed. Ikalawa, kung makitid ang Strait of Hormuz, mas lalo pang makitid ang bahagi nito na may sapat na lalim para ligtas na makadaan ang mga malalaking oil tanker. Meron ding magkakahiwalay na shipping lanes para sa mga barkong papasok at barkong palabas upang maiwasan ang banggaan. Ibig sabihin, kahit nasa teritoryo ng Oman dumadaan ng mga barko, hindi sila nalalayo sa teritoryong kontrolado ng Iran. Dito naman pumapasok ang dahilan kung bakit kadalasan mas pinipili ng mga oil companies na magbayad na lang sa Iran kaysa umasa sa proteksyon ng Amerika. Para maintindihan natin yon, kailangan muna nating maintindihan kung paano gumagana ang negosyo ng oil shipping. Magkaiba kasi ang normal cargo ship at oil tankers. Ang mga cargo ship ay kadalasang nagdadala ng containers na may laman na iba't ibang mga produkto tulad ng electronics, damit, sasakyan at pagkain. Kadalasan, naniningil ang mga kumpanyang ito base sa dami ng kanilang containers na dinadala. Pero ibang usapan na pagdating sa mga oil tanker dahil ang mga oil tanker ay nirerentahan ng buo ng mga oil company at ayon sa ilang ulat, umaabot ito sa 40,000 hanggang 80,000 US dollars kada araw. Ang halaga ng isang oil tanker, ayon sa ilang mga ulat, maaaring umabot sa 150 million US dollars kada isa. Kaya naman mas murang rentahan ito kaysa bumili ng isang buong barko. Ang isang malaking oil tanker naman ay maaaring magdala ng milyon-milyong bariles ng langis na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Dahil sobrang mahal ang mga oil tanker at malaki din ang halaga ng kanilang kargada, kailangan nila ng insurance. Kung walang insurance at may mangyari, malaking halaga ang mawawala sa isang oil company. Ngayon, ang mga insurance company ay kumikita sa pamamagitan ng tinatawag na risk assessment. Kapag kinuha sila ng isang oil company para sa insurance ng isang oil tanker na dadaan sa Strait of Hormuz, tinitimbang nila kung gaano kalaki ang posibilidad na lusubin ang barko. Kapag maayos kasi na nakalusot ang barko sa Strait of Hormuz, wala silang kailangang bayaran kaya kikita sila sa binayad sa kanila ng oil company. Pero kapag nilusob ang barko, kailangan nilang bayaran ng damage. Kapag tinimbang nila ang sitwasyon at sobrang laki ng posibilidad na magbayad sila ng malaki para sa damage, pwedeng taasan nila ang singil o di kaya naman ay tanggihan nila na bigyan ng insurance ang isang oil tanker. Ito ay dahil isang missile, isang drone o isang naval mine lang maaring sapat na para mawala ang barko, crew, cargo at milyon-milyong dolyar. Kapag nangyari ito, ang insurance company ang mananagot at malaking halaga ang maaaring mawala sa kanila. Kaya kahit may mga barkong pandigma ang Amerika sa rehiyon at may pangakong poprotektahan nila ang mga oil tanker, hindi nila kayang siguruhin na walang makakalusot na pag-atake mula sa Iran. Dahil dito, hindi din bababa ang halaga ng insurance o di kaya naman ay walang insurance company na gugustuhin magbigay ng insurance sa mga oil tanker na dadaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, kailangan timbangin ng mga oil company kung may kikitain pa ba sila pagkatapos ng renta sa barko at insurance. At yon ay kung may insurance man silang makukuha. Kapag sinubukan nilang sumugal at may nangyari sa barko, malaki ang mawawala sa kanila. Pero kung makakasiguro sila na makakalusot sila ng ligtas sa Strait of Hormuz, pwede silang kumita ng malaki. Lalo na at mataas ngayon ang presyo ng langis. Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi kayang siguruhin ng Amerika na walang makakalusot na pag-atake mula sa Iran. Pero kapag nagbayad ang oil company sa Iran, walang pag-atake na manggagaling sa Iran. Makakalusot ang kanilang oil tanker ng maayos at maibebenta nila ang kanilang langis sa mataas na halaga. Sa madaling salita,
Kung mas kikita ang mga oil company sa pakikipagkasundo at pagbabayad sa Iran kaysa sa pagsugal sa proteksyon ng Amerika, syempre, yun ang gagawin nila. Alam ito ng Iran. Kaya ngayon, tila nakikita nila ang Strait of Hormuz hindi lamang bilang isang bahagi ng kanilang strategic at economic leverage laban sa ibang bansa, kundi bilang isang paraan upang makalikom ng pondo mula sa mga oil company. Alam din ito ng Oman, kaya komplikado din ang kanilang sitwasyon. Pumayag man sila o hindi, alam nilang posibleng ipagpatuloy pa rin ng Iran ang kanilang mga plano sa Strait of Hormuz. Kaya, tila lumalabas na ang pagpipilian lamang nila ay una, subali sa Iran upang magkaroon din sila ng bahagi sa posibleng kitain ng Iran sa sistema. O ikalawa, mas bigyan timbang ang alyansa nila sa Amerika pero wala silang makukuha.